Ria Gallardo Vlog. Dito lang po yan sa Antipolo Church. Ito po ang Milagrosang Berhen ng Antipolo. May God bless everyone. Same Father. Guys, Ria Gallardo Vlog. Ngayon mag-umpisa na po ang misa na pang 11 to 12. Tapos na po ako mag-misa para sa sarili ko. At ito naman po ay para naman po sa mga kababayan natin na hindi nakakapunta ng Quiapo, ng Antipolo Church. Ayan, nandito lang po tayo sa labas para hindi po tayo maka-interrupt sa mga mananampalataya. Ayan, para po ito sa mga hindi nakakapunta ng Quiapo, ng Antipolo Church, sorry. Antipolo Cathedral Church. Ayan, sa ilang sandali lang po mag-uumpisa na po ang misa. Again, dito lang po tayo sa labas para hindi po tayo maka-istorbo sa mga mananampalataya. And again, tapos na po akong magmisa, makinig ng misa or magsimba para po sa sarili ko, yung walang ginagamit na cellphone. Ayan. At talaga naman pong taimtim tayong nananampalataya. At alam naman po natin na lahat ng hinaing natin ay pinagkakaloob naman po ng ating poong may kapal, lalong-lalo na po dito sa Milagrosang Berhen ng Antipolo. Ayan, nag-uumpisa na po ang misa. Blessed Sunday everyone. At sumain nyo rin. Rumal, init eh. Init eh.
at sa inyo mga kapatid, nalubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, sa aking pagkukulang. Kaya sinasama ko, mahal niya Birhen, at mga Panginoong Amen. Init. Tubig, tubig. Wala na.
sobrang init sa labas kaya pumasok po tayo. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, kaming mga tinubos, ay tunghayan mo ngayon sa iyong magandahang loob, upang sa pagsampalataya sa anak mo si Kristo, makamtan ng kalayaan at pamana sa piling mo. Sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw na ito, pagdating ni Saulo sa Jerusalem, sinikap niyang mapabilang sa mga alagad doon. Ngunit ang mga ito ay takot sa kanya at hindi makapaniwalang isa na siyang alagad. Subalit isinama siya ni Bernabe sa mga apostol. Isinalaysay niya sa kanila kung paano napakita ang Panginoon kay Saulo at nakipag-usap dito nang ito'y nasa daan. Sinabi rin niya si Saulo ay buong tapang na nangaral sa Damasco sa pangalan ni Jesus. At mula noon, si Saulo ay kasama-sama nila sa Jerusalem at buong tapang na nangangaral doon sa pangalan ng Panginoon. Nakipag-usap din siya at nakipagtalo sa mga Helenista, kaya tinangka nilang patayin siya. Nang malaman ito ng mga kapatid, dinala nila si Saulo sa Cesarea at pinauwi sa Tarso. Kaya naging matiwasay ang simbahan sa buong Judea, Galilea at Samaria. Ito ay tumatag at lumaganap sa tulong ng Espiritu Santo at nabuhay na may pagkatakot sa Panginoon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sa harap ng masunuring mga likod mong hinirap, ang handog na panatap ko ay doon ko iaalay. Magsasawa ako, aawit ng pagpupuri, mga kaipapang lahat ng pangarap mayayabang, ang lahat ng mga tao ay uyuko sa may kapal. Ang narito sa daigdig
mamamatay. Maganda'y susunod pa ay sasamba at maglilingkod, ay mayroong mga marag sa kanila tungkol sa Diyos. Sa lahat ng sinangkay, ganito ang ihahayag. Sa hinirang iyang bansa ay Panginoon ang nagligtas. Purihin kita, Poon, ngayong hangin at ibon. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Juan. Mga anak, huwag kayong umibig sa pamamagitan ng salita o wika lang. Ipakita natin ang tunay na pag-ibig sa pamamagitan ng gawa. Dito natin makikita lang tayo niya sa panig ng kalooban at matatahimik ang ating buhi sa harapan ng Diyos sa kalimang tayo pusigilin. Sapagkat Salamat sa Diyos. Gusto tayo na eh. Sumayin ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Ako ang tunay na puno ng ubas, at ang aking Ama ang tagapag-alaga. Pinuputol niya ang bawat sangang hindi namumunga, at kanya namang pinuputulan at nililinis ang bawat sangang namumunga, upang lalo pang dumami ang bunga. Nalinis na kayo sa pamamagitan ng salitang sinabi ko sa inyo. Manatili kayo sa akin at mananatili ako sa inyo. Hindi makapamumunga ang sangang hindi nananatiling nakakabit sa puno. Gayon din naman hindi kayo makapamumunga kung hindi kayo mananatili sa akin. Ako ang puno ng ubas, kayo ang mga sanga. Ang nananatili sa akin at ako sa kanya, ang siyang nangunguha ng sagana, sapagkat wala kayong magagawa kung maghihiwalay sa akin. Ang hindi nananatili sa akin ay itatapon at matutuyo gaya ng mga sanga. Ang gayong mga sanga ay titipunin at susunugin. Kung nananatili kayo sa akin at nananatili sa inyong salita ko,
Pinili mo ang inyong maibigin at ipagkakaloob sa inyo. Na pararangalan ng Ama kung kayo'y namununan ng sagana at sa gayo'y napatutunayang alagaan. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga po naman. Igising ang mga katabi, kape-kape, kapit-kapit dahil sobrang init. Makibati ng good morning. Good morning. Gandang gabi. Salamat po sa pagsisimba ngayong araw ng linggo. Sa mga galing po ng iba't ibang lugar, magamat mainit, lumayo pa sa Antipolo para makapanalangin. Maligayang pagdating po sa dambana ng ina ng kapayapaan at mabuting paglalakad. Salamat po. Nawa ang inyong sakripisyo sa pagparito sa Antipolo, sumbihan ng Diyos ng mga magagandang Amen. bagay. Amen. 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 Tayo ho ngayon ay nasa ikalimang linggo sa panahon ng Pasko ng Pagkabuhay. Sunday of Easter. At malinaw ho ang pahayag ng Panginoong Jesus. Narinig po natin ang sabi niya, ako ang puno ng ubas, kayo ang mga sanga. Pinuputol ng aking Ama ang bawat sanga hindi na muna. Pinuputulan, nililinis ang bawat sanga ng muna. Sa gayon, lalo pang dumami ang puno. Magandang pagkilayan natin mga kapatid kung paano ang puno ng ubas pinuputulan. Dalawang naalala lang po sa atin ng mga pagbasa, lalo higit ng pahayag ng Panginoon. Una, ng kopeng grupo nila, yung marinig mo. Bakit na sa rahim ko? Maghalaman kasi nasa isip ko. Tayo yan o. Simba sila namin. Kung kayo'y mahilig maghalaman, meron mong tinatawag ng pruning. Hindi ba? May mga certain na halaman, mga namumunga, na kailangan mo putulin yung sanga. Kailangan mo sugatan para masigatan ang mga. Hindi ibig sabihin malalabay ang mga sanga, mga dahon. Hindi ibig sabihin makakapalag mo sagana yung halaman. Minsan, kailangan mo putulin. Bakit daw mo nagpupunin? Bakit pinupupo ng ibang sanga? Ang sabi daw ang primary reason para yung nutrients, yung enerhiya na nasisipsip ng halaman, mag-concentrate sa isang sanga para mamunga. Yung lakas, yung enerhiya, yung nutrients, magpo-concentrate sa isa para makapag-produce ng food. Tayo bilang mga tao, may iisang misyon sa buhay. Kung ikaw ay magulang, ang misyon mo ngayon sa buhay, alagaan, mahalin, palakihin ang iyong mga anak. Kung ikaw ay asawa, ang misyon mo sa buhay, mahalin ang iyong asawa. Kung ikaw ay anak, ang misyon mo ngayon sa buhay, mag-aral kang mabuti. Iisang misyon sa buhay. Ito na namin natin. Kung titignan, ito ng mga sanga na ito, sumisipsip ng ating lakas, sumisipsip ng ating panahon. Sumisipsip ng ating yaman. Nawawala tayo. Kaalok na ako kahit mainit. Picture kayo, ma'am. Huwag tayo magkakabakit. Bakit parang meron ka naman lahat, pero walang bunga, walang kahulugan. Yung bayaran pagka mali.
iyong mga sanga sa iyong buhay, na umaagaw ka sa lakas, umaagaw ka sa panahon, umaagaw ka sa iyong yaman, para magampanan mo ng maayos, mamunga ka ng maayos sa iyong isang misyon sa Pilipinas. Alex, sige. Alex, sige pa. Pasok pa, Alex. Ate, wait ba? May bata. May forward kayo dito, ma'am. Ayan na, yun, para mapasuka. Okay, select kayo, sir. Wait lang. Damit. Ikalawang paalala ko sa atin ang pahayag ng Panginoong Yesus, ang sanga pinuputulan para mamunga. Ganon din sa buhay. Kailangan tayong sugatan, kailangan tayong makaranas ng piglati, kailangan tayong makaranas ng sakripisyo. Tignan ho natin ang ating pamumuhay. Ano ba yung mga mahalagang bagay sa iyong buhay? Kung titignan mo lahat ng iyan, nakuha mo dahil ito ay nasaktan. Baby, chik-chik. Una natin yung solo. Hindi mo mahalaga sa iyong buhay. Kung babalikan mo ang iyong naging buhay, lahat ng iyan, Chik-chik. Sino mo na mag-una, sir? alala ko sa atin ng Panginoon Yesus. Hindi natin tayo iwasan sa sakit. Hindi natin tayo iwasan ng sakit sa buhay. Kaya mahalaga, kanino ka nakakabuti, kanino ka kapag nagkaroon ng problema sa iyong buhay, kanino ka unang tumatakbo? Hindi natin may iwasan ng mga pagtutunan sa atin, mga pagsulat sa atin. Pero ang talaga, kayo makakapag, kanino ka tumatakbo, kanino ka mga kapatid, sa pagpapatuloy ko ng ating banal na misa ngayong ika-5 linggo sa Pasko ng Pagkabuhay. Kasabay ko ng ating mga dalangin, mga panalangin. Isama rin po natin sa ating unang bigyan tayo ng Diyos ng lakas. Bigyan tayo ng Diyos ng inspirasyon. Ang sa ngayon, ipawan na natin, tutunin na natin ang mga sanga. Atin ka sa ating dalangin. Sama-sama, sabay-sabay natin ipapahayag ang ating tayo pong lahat, sabay-sabay, Sampalataya ako sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya naman na Kristo, isang anak ng Diyos, pag nating lahat. Nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo. Pinapanganak ni Santa Maria ang Birhen. Sakit ni Poncio Pilato. Pinako sa cross, namatay, inilibing. Nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao. May 3 araw na buhay na mag-uli. Ukyat sa langit. Naluluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumula, paririto at huhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Masampalataya naman ako sa Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na maguli ng matay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Sama-samahin natin ang ating mga panalangin, mga katulinan. Sama-sama tayo panalangin sa Diyos sa tulong ng ating mahal na patrona, ang Milagrosang Birhen ng Antipolo. Panginoon ng aming buhay, dinggin mo kami. Panginoon ng aming buhay, dinggin mo kami.
Naway panatilihin ng Simbahang Katolika ang walang hanggang pagdating ng Diyos sa pamamagitan ng pagkakapot sa kanyang anak. Manalangin tayo, Panginoon Ang aming buhay, tingin mo kami. nawa ang mga pinuno ng aming pamahalaan ay makatulad sa pagmamalasakit at pagdadamayan ng mga unang Kristiyano. Manalangin tayo. Panginoon, ang aming buhay, dinggin mo kami. Naway makakagawa ng pagkalit at tulong ang mga may sakit, mga nalulito, mga inaaki, at ang lumalayo sa kanilang pamilya. Manalangin tayo. Panginoon, ang aming buhay, dinggin mo kami. Ang mga naliligaw ng hanggas nawa at mga tumalikod sa Diyos ay makaranas ng pagpapatawad at pagtanggap ng komunidad. Manalangin tayo. Panginoon, ang aming buhay, dinggin mo kami. Naway makaisa ng Diyos ang mga kapatid nating yumao sa buhay na walang hanggang pangangkunan sa atin. Manalangin. Panginoon, ang aming buhay, dinggin mo kami. Tingin mo ang aming pagsamo, dakilang Ama. Gawin mo kami mga tapat na saksi sa iyong pag-ibig. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo kasama ng Espiritu Santo magpara sa walang hanggan. Amen. Yan po na kayo. Alam ko sa inyo, Marcos. Sabi niyo, local. Sorry. Next time. Cecil, kembali. Thank you.
Manalangin kayo mga kapatid upang ang ating paghahain ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan. Ama naming lumikha sa paghahain ng banal na pagpapalitan ng iyong mga kaloob at ng aming alay, kami ay pinagsasalo mo sa iyong buhay na namumukod tangi at walang kapantay. Ipagkaloob mo ang aming pakikinabang sa iyong pakikisamang aming maasahan ay siya rin umiral sa aming pamumuhay araw-araw sa pamamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Salamatan natin ang Panginoon ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga pong marapat na ikaw ay aming pasalamatan ngayong ipinagdiriwang ang paghahain ng Mesiyas, ang maamong tupa na tumubos sa aming lahat. Ang katawan ng anak mong sa krus na bayubay ay handog ng pag-ibig na walang kapantay. Ito ang paghahain ganap mong kinalugdan. Ito ang ilugati ng dating pag-aalay. Ang buong sarili ng anak mong si Jesus ay inihalin sa iyo upang kami ay matubos. Siya ang dambana at maring naghahandog. Siya pa rin ang tupang handog na ibigko. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami ay nagpupunyi sa iyong kadakilaan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoon Jesucristo. Bago niya pinatiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, inabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Nasa loob pa sila? Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo. Kristo ay
pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya tiniaalay po namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami po ay nagpapasalamat dahil kami ay iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mamuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, ningapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Francisco na aming Santo Papa, ni Roberto na aming Obispo, ni Noli ang kanyang katuwang at ng kanang kaparian. Alalahanin mo rin po ang mga kapatid namin na himlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at paghindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ang milagrosang Birhen ng Antipolo, kaisa ni San Jose, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ganda pa ng siya. Bilang paghahanda sa pagtanggap sa katawan ni Kristo, sama-sama nating awitin ang kanyang panalangin. Mayadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan, araw-araw iligtas sa kasalanan, at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin si Jesucristo. Sapagkat iyon ang kulang ang masarili ang mata.
Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon naway laging sumainyo. At sumayo rin. Magbahaginan ho tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Be with you. po. Peace be with you and God bless you all. Ria Gallardo Vlog po. Narito si Kristo, ang Kordero ng Diyos. Ito siyang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad tayong inaanyayahan sa kanyang piling. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
puso ko. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, manatili kang kapiling ng iyong sambayanan na ngayon pinapakinabang mo sa iyong sariling buhay at gawin mong kami ay pasulong na makahakbang mula sa dati naming pagtamakasalanan patungo sa pagbabagong nagdudulot ng iyong kabutihan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Maraming salamat ho sa pagsisimba ngayong linggo dito sa Antipolo. Sa mga hindi ko nakakaalam, pwede ko tayong umakyat kay Mama Mary, lalo na yung mga mangingibang bansa maglalakbay. Pwede ko kayong makapanalangin doon mismo sa likuran ng Mahal na Birhen, ang Milagrosang Birhen ng Antipolo. Pabatid ho, lalo na sa mga taga-Antipolo, ang St. John Paul II Minor Seminary, High School Seminary ho ay tumatanggap na ng enrollees for 2024-2025. Saan po yun? Yung paakyat daw kay Mama Mary? Tumatanggap po kami ng grade, Sa kabila po? grade 7, Okay po. 8, 9, at 11. Ang entrance examination ho ay ginaganap tuwing Sabado from 8 a.m. to 11 a.m. Sa mga Naakyat po tayo doon sa lalaki na mag-high school kay Mama sa Mary. seminaryo, kahit wala pa yung kagustuhan Ayan po ang sindihan ng kandila. maranasan ng buhay seminaryo, lumabas na ang St. John Paul II Minor Seminary. Lamang ho at maraming salamat. Sumayin niyo ang Panginoon. At Sumayin niyo rin. Pakiyo po ang inyong mga ulo para sa pagbabasbas. Ang Diyos na tumubos at tumutog sa inyo, pakundula sa kamatayan, pakundangan sa pananampalataya at binyag. Kayo naway makatambal ng mga nasa kalangitan, pakundangan sa inyong mabuting paumuhay ngayon at magpa sa walang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ang buo ninyong pamilya at mga mahal sa buhay ng makapangyarihang Diyos Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Naialay ng banal na misa, pumayo kayo sa kapayapaan. Alleluia, Alleluia. Salamat sa Diyos. Hallelujah. Hallelujah. Ayan, ito na po ang paakyat. Sarado. Sarado. Ayan, tapos na po ang misa po tayo doon kay Mama Mary. Ayan. Ito po yung kay Mama Mary. Sarado.